As the psalmist said, "If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your home." Praise the Lord! Kamusta po? Welcome po sa ating tarrying service. Nandito na po tayo sa day 10 ng ating tarrying service. Kamusta po ang bawat isa? Welcome po sa lahat ng nandirito at syempre po yung ating mga kapatid na nag-worship sa atin online. Ayan. I will take this opportunity po to share. Ayan. Because ako din po ay na-infect ng COVID before the New Year. And also, yung grandmother ko, yung lola ko, naoperahan after Christmas. And then, nag-New Year din siya dun sa hospital. But, I thank the Lord kasi naging maayos po yung operation niya. But, I remember po nung December 31, syempre may sakit po ako noon. Nagising ako na bumukas yung mata ko, tapos pumikit ulit. Tapos parang sabi ko, Lord, mag-New Year ba ako na nandito sa loob ng kwarto, nakakulong? Tapos parang nag-flashback na lang sa akin na yung mga nangyari nung 2023. Siyempre alam po naman po natin na yung buhay po natin, there are many seasons. Merong ups and downs, may masaya, may malungkot, there are birth and there are losses din po. But alam po natin na
God is still good. He's still God, and then He's still bigger than any of our circumstances. And as I invite everyone po to stand up, let's just pray to the God that is so great, that is so powerful. Hallelujah, O God, Lord. Nais lamang po namin na maranasan ang iyong presensya ngayong gabi. Lord God, we want to touch your presence tonight, O God. We want to worship you, O God, in spirit and in truth, O God. Samahan mo lamang po kami, Panginoon. Hallelujah. Lord God, we just want to let go of ourselves and focus on to you. Hallelujah. We worship you, O God, for you deserve all the glory, honor, and praises. Lord God, you are great. You are great, O God. Oh, we praise you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, you give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Let's sing once again. Lord, you give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord.
these bones will sing. Great are you, Lord, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives, so we pour out our praise to you, holy. It's your breath in our lives, amen. So we pour out our praise. We pour out in our lives, so we pour out our praise to you, holy. It's your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives, so we pour out our praise to you, holy. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Sing it out. You are great. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Oh, you are great. Hallelujah. We pour it out unto you. Oh, we worship you. Oh, we worship you. We pour our love unto you. I don't know how to say exactly how I feel. I can't begin to tell you what your love was meant. I'm lost for words. Is there a way to show the passion in the heart? Can I express how truly great I think you are, my dearest friend? This is my desire, to pour my love on you, like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from
Salamat po. Oh, glory, glory, glory to your name, oh God. Salamat po, Panginoon. Patuloy lang po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy lang po kaming nagsusumamo sa iyo, Ama. That as we enter, oh God, your presence, oh God, saliksikin mo po ang aming puso. Patuloy lang po kaming humihingi ng patawad sa iyo, Ama. Cleanse us with the blood of Jesus, oh God. Salamat po, Panginoon. Hayaan mo lang that as we tarry with you, as we, Lord, utter our prayer to you, Panginoon, wala pong maging hadlang upang ikaw, Panginoon, ay makagawa, oh God. Ikaw, Panginoon, ay tunay na kumilos sa kalagitnaan po namin, oh Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong grasya. Salamat po sa iyong kapatawaran. Oh, hallelujah, hallelujah, Panginoon. As we, Lord, as we pray, Panginoon, ang aming pong mga pastor, Panginoon, sa JRM Satellite, even sa JRM Outreaches, Provincial Outreaches sa Pilipinas, Panginoon. Panginoon, dinudulog po namin sa iyo ang lahat po ng aming mga manggagawa, from our full-time pastors that in charge of every satellite church, of every provincial churches na ipinagkatiwala mo po, Panginoon. Lord, even yung pong mga workers, Lord, even the volunteer workers, all the DJ head, Lord, sa lahat po ng mga, Lord, itinalaga mo sa bawat lokasyon, Lord, sa Maynila, in every satellite, in every provinces sa buong Pilipinas, oh God. Lord, kilala mo po sila, nakikita mo po sila, naririnig mo ang bawat panaghoy nila sa iyo, nakikita mo ang bawat ginagawa po nila, oh Diyos. Patuloy po namin idinudulog sila sa iyo, Panginoon. Continue to touch them, continue to encourage them, continue, oh God, to give them, to make them strong, Panginoon. Hindi lang spiritually, but Lord, even their physical, Panginoon, yung kanilang physical na pangangatawan, ilayo mo po sila sa anumang sakit, sa anumang disgrasya, sa anumang gawa ng kaaway, in the mighty name of Jesus, oh God. Pag-ingatan mo po ang iyong mga anak, Panginoon, even their families, oh God. Lord, sino man sa kanila ang nakakaranas ng kahirapan, maybe in their physical bodies, in their mind, in their spiritual, Lord, sa lahat po, Lord, touch them right now, Panginoon. Let the mighty Holy Spirit continue to anoint them, oh God. Lord, as we have heard, even, Panginoon, let your very word, let your very promise, oh God, ang siya pong magpasigla sa kanila. Lord, let your love continue to comfort them. Lord, sa lahat po ng mga challenges na kakaharapin at kinakaharap po ng bawat pastor, ng bawat mga worker, oh God, may they not be discouraged, but Lord, hayaan mo na ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, ang siya pong panghawakan nila, ang siya pong, Panginoon, magbigay ng pag-asa sa kanila, oh God. Sino man, oh Diyos, yung let your joy, Panginoon, sa bawat pagkilos mo, sa bawat achievement, sa bawat bagay, in every little successes, oh God, yung pong joy ang maranasan nila sa lahat po ng sitwasyon nila, Panginoon, ano man yung nararanasan nila, Panginoon. Lord, hayaan mo lang na sila as they offer, Panginoon, yung pong service to you, oh God, yung pong kanilang papuri sa iyo, panghawakan mo lang po ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga puso at isip, oh God. Huwag po silang manghinawa sa paggawa ng mabuti. Huwag po silang mapagod, Panginoon, even spiritually, oh God, na ang lahat, Panginoon, ng mga bagay na ito, oh God, nandiyan ka upang kasama po nila. Your love will inspire them. Your grace will keep them going, oh God. At ano man yung pangailangan sa bawat mga gawain mo, Lord, ang kaharian mo ay mayaman. You will provide for them in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, tinudulog po namin sila sa iyo. Alam po namin, nakikita mo po sila. Hindi man po namin sila kilala lahat personally, oh God. But you know them. You know them, oh God. Kilala mo po sila, Lord, from their
from their very name, O God, ang kanilang buong pagkatao. At Lord, hayaan mo lang, Panginoon, na ipaalala mo po sa kanila yung pagkakatawag mo po sa kanila, O God. Sino man yung nanghihina, you will always keep them strong. Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa kanilang mga buhay, O God. Salamat po sa kanilang buhay, O Lord. Let the fruit of the Spirit be always with them. Your love, the joy, the patience, O God, self-control, Panginoon. Lord, lahat po, Lord, let your very character continue to inspire them to go on, to encourage them, O God. Salamat po sa kanilang mga buhay, O God. At hayaan mo lang, O God, na hindi po nawawalang halaga ang kanilang pong pagpapagal. Higit sa lahat, Panginoon, mapapurihan ka po nila sa bawat mga bagay na ino-offer nila sa iyo as they preach your word, as they share the gospel, O God, of your salvation, O God. Salamat po. We declare blessings upon them sa lahat po ng aming mga worker, provincial workers, satellite pastors, and worker, O God. Bless them, O God. 100-fold, Panginoon. Pati yung mga ministeryo at kongregasyon na pinanghahawakan po nila, Panginoon. Let your blessing be upon them, O God. Salamat po, Panginoon. Lord, we also pray for our country, the Philippines, O God. Oh, hallelujah. Alam po namin na mahal mo ang aming bansa. You have revealed yourself upon our nation, O God. Patuloy po kami nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Lord, as you have known that every January, O God, meron pong malaking pagtitipon to just, Lord, to worship this idol, O God. Lord, humihingi po kami ng patawad sa iyo, Panginoon. On behalf of our nation, on behalf of our country, Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami for this kind of tradition, O God. Many of our kababayan do not know what will be the implication, O God. But Lord, right now, we ask, Panginoon, your forgiveness. And Lord, whatever the consequences that will come, O God, ngayon pa lang, dinidestroy po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Iligtas mo po ang aming bansa sa anumang mga natural disasters, O God. Lord, even earthquake, even volcanic eruption, Lord, even storms, and Lord, anumang mga bagay, Panginoon, na makakasama sa aming bansa from Luzon, Visayas, and Mindanao. Lord, take hold of our country, O God, in the mighty name of Jesus. And Lord, nakita lang po namin yung biyaya mo, yung kaligtasan mo. Lord, we pray for sa aming mga kababayan, Panginoon, na sila, Panginoon, ay buksan mo po ang kanilang puso at isip, na sila po ay sumamba sa tunay na Diyos, in Jesus' name. May they, Lord, continue to, ikaw yung saliksikin nila, ang aming tunay na Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo, O God. Oh, hallelujah, hallelujah. Alam po namin na may pag-asa pa ang aming bayan, Panginoon. Lord, hallelujah. Thank you so much, O God, sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong grasya, O God. We declare your blessing upon our nation, O God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, before we end this prayer, patuloy pa rin po sa iyong idinudulog ang aming po mga kapatid na merong may mga sakit na humihingi po ng panalangin, O God. Lord, we claim, Lord, yung complete healing sa kapatid po ni Kuya Eric, si Sister Eden, O God. And even then, Lord, yung pong bata na kaklase ni Coco, Lord, we pray for your healing touch upon the child in the mighty name of Jesus. Lord, salamat po. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot. I also declare, Lord, healing, complete healing for my mother, O God. And even sa lahat po ng aming mga mahal sa buhay, sino man ang nakakaranas ng sino man ang may sakit, may karamdaman, Lord, heal them, O God, and touch them, Lord, in Jesus' name, Salamat po sa iyong mga
matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Salamat po. Lord God, we invite you as our esteemed and honored guest, Panginoon. Kayo po mapangyari, Panginoon, sa mga sandaling ito, Lord God. Kayo po ang inyong pong will, Lord God, inyong pong plano, masunod, Lord God. Hawakan niyo, Lord God, ang inyong lingkod, Lord God, na magde-deliver ng inyong salita, Lord God, because He is insufficient, Lord God, and can only stand by your grace, Panginoon. Hawakan niyo, Lord God, yung pong puso ng mga bawat pakikinig, Panginoon, upang masunod po namin, Lord God, ang inyong mensahe na yung iparating, Panginoon, sa inyong mga anak. And through all of this, Lord God, maibalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at karangalan. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Makakapulo po tayo. Sige po. Sige po. Salamat po. Once again, good evening po at welcome po sa ating 10th Tarrying Night. At I am given the privilege na mag-share po after po ng mabang panahon. Dito po ulit ako. Kilala niyo po ako. Kasi matagal na po hindi tumatayo. Ano? So, ang aking pong gagamiting verse ngayon for this night ay yung pong Ezra chapter 3. Pinamagatan yung aking pong isi-share ngayon ay binigyan ko ng title na New Beginning with God. Ito yung ating reference, Ezra 3. Hindi ka na po babasahin, no? Sa inyong, you could follow it sa inyong mga Bible app kung meron po kayo, no? Para kasi po napakahabain. So, I will start for this opening statement. A part of life po is to always undergo change and experience new beginnings, no? Hindi po ito may kakaila. Lahat po tayo ay dadaan dito. Hindi natin po ito kayang iwasan. And this is necessary. Kasi ito po ay kailangan natin para sa ating growth, para sa ating development, and improvement. Hindi po pwedeng manatili tayo sa isang estado lamang. Kailangan umusog tayo. No? Hindi pwedeng, for example, hindi pwedeng habang buhay kang estudyante. No? Darating ang araw na kaya graduate ka rin.
Hindi na pwedeng sa isang segment ng buhay ay manatili paulit. Diba? Naranasan niyo yung ma-feeling niya na sana itong ganitong period na gustong-gusto mo, na sana palagi na lang gano'n. No? For example, halimbawa, sana yung experience mo ng mga, let's say, 2013, no? Naku, ang ganda ng experience ko, sana palaging gano'n. Maring sa'yo maganda. Paano ko sa iba? Gusto niyang kalimutan yun. Di ba? So, hindi po tayo pare-pareho ng gustong year. Kaya nga. Palagi ko naman hindi naman ako magkakamali kung sabihin kong ayaw nang maulit yung 2020, no? Tsaka 2021, yung mga ganito, no? Yung pang pagsakay nyo, solo nyo yung train, no? Di ba pag naglalakad kayo, walang tao sa daan, tsaka biro mo, lagi kang may libreng maskara, tsaka ART kit mula sa gobyerno. No? Pero ayaw po natin yon. So the point is, meron po tayong mga pagbabagong dapat we should go through. No? Meron po, mula pagkabata, nagiging estudyante tayo, tapos matatapos, gagraduate, yung mga iba hindi, pero titigil pa rin sa pag-aaral, mga pag-aasawa, mga pamilya. The point is, iba-iba. At in every change, merong new beginnings. Parang parang ako, di ba? Hindi naman pwedeng lagi nilang akong nasa isang estudyante ako. Hindi pwede naman lagi akong estudyante, lagi namang nag-aaral. Yeah, after 9 years, graduate din ako, no? Ang course ko po 5 years lang, pero after 9 years, no? Nagsaba rin sa wakas, nag-graduate na. No? Parang, halimbawa, kayo, di ba? Kayo, yung inyong pagdating sa Singapore, di ba? New experience, new beginning, di ba? Merong bagong adjustment. Ngayon, di ba, sa pagdaan natin, meron tayong bagong natututunan sa bawat yugto, bawat stage, bawat chapter ng ating buhay, there is change. Merong adjustment, merong new beginning. Next slide po. Ngayon po, yung concept po ng new beginning ay, kung totoo sa physical, it is also true spiritually. No, kasi kung mayroong pagbabago sa ating physical life, lalo ng spiritual. Gaano man katagal abutin, nagkakaroon tayo ng shift sa ating how we mature spiritually. Kasi, bakit? Because God is always doing things. Sabi po sa Isaiah 43, verses 18 and 19, do not call to mind the former things, or consider things of the past. Behold, I am going to do something new. Now it will spring up. Will you not be aware of it? I will even make a roadway in the wilderness, rivers in the desert. So ganun po, no? Hindi pwedeng palagi na lang tayong first timer. Di ba? Darating ang araw na marami kang matutunan, marami kang malalaman, at through that, mag-a-advance na yung maturity in spirit, yung inyong pong relasyon, at mapaglilingkod din kayo sa Diyos, which is what God is expecting of us. Amen? Since the fall of man, mula nang lumawasak ang tao, palaging ang Diyos ay nag-set up ng mga bagong pamaraan para maibalik ang tao sa Kanya. Palaging merong bagong kaparaanan para ang tao would be restored in relationship sa Kanya. Di ba? Paano? Malakita pa sa true scripture. No? For example, gaya po sa ating text na ginamit sa Esdra. Sino ginamit niya? Si Esdra mismo. Di ba? Ginamit niya ang propeta si Esdra para maibalik sa tamang worship yung kanyang piniling tao. At through the lives of the prophets na ginamit ng Lord para to lead Israel and Judah, para palagi silang turuan, para lagi silang paalahanan. At di pa nagkasya doon, Jesus Himself
came to this earth, no? Para mag-minister sa atin, to bring back people to Him. Lalo na, no, nung si Peter, di ba, nung si Peter ay laglag, di ba? Anong ginawa niya sa John 21? Siya pa nagpunta, biro niya yung Diyos. Saan nakita ng Diyos na siya na nagrabyado, siya na ginawa ng masama. Siya pa ang lumapit. Di ba sa John 21, ang ginawa ng mga apostles? Hindi yan si Peter, yung mga disciples, ano ginawa? Nang isda. Kinalimutan na yung tinuro sa nila Jesus parang baliwala. So ang ginawa ng Jesus, binalakan siya. No? And even now, di ba, itong ating ginagawang ito, I'm sure, no, na may reason bakit inalam ng Lord na ito ang i-preach ko, na ito ituro ko, to remind us all na He is the God na gumagawa ng kaparaanan para tayo ay may balik sa Kanya, magkaroon ng new beginnings. Ngayon, hindi ko sinasabing makasalanan tayo lahat, ano? Hindi po, no? Pero the truth is, lahat tayo nagkakasala. Amen? Wala pong taong perfect. And when that happens, always keep in mind na God is doing everything. Hindi siya nagkukulang para tayo makabalik sa Kanya. He is always instilling new beginnings. Iba't ibang dispensation na at the moment na ano ang dapat paraan. Di ba during the time of ni Ezra, it is the dispensation of the law. Sa ngayon, we are under dispensation of grace. Hindi ko sinasabi na nagbabago ang Diyos, because God is constant. He never changes. Yung God and the essence of everything He is remains constant. Ang nagbabago, yung paraan kung paano siya makapag-deal sa tao. Bakit? Kasi ang tao nagbabago. No? Iba't ibang sitwasyon, iba't ibang pamamaraan. So, nakuha po. Okay, so, next slide po, please. Tignan po natin itong Babylonian exile. Ba't iba ang, ang Judah ay na-exile sa Babylon. No? At ito po ay mabasa natin sa iba't ibang books, pero I will, ang gagamit ng text dito ay yung sa kay Jeremiah. Sa Jeremiah 25, verses 8 to 11. Therefore, this is what the Lord, sandali po magulo ito ko. Sorry po, sensya na po. Therefore, this is what the Lord of armies says. Because you have not obeyed my words, behold, I will send and take all the families of the north, declares the Lord, and I will send to Nebuchadnezzar, king of Babylon, my servant, and will bring them against this land and against its inhabitants, and against all those surrounding nations. And I will completely destroy them and make them an object of horror and hissing, and an everlasting piece of ruins. Moreover, I will eliminate from them the voice of jubilation and the voice of joy, the voice of the groom and the voice of the bride, the sound of the millstones and the light of the lamp. This entire land will be a place of ruins and an object of horror, and these nations will serve the king of Babylon for 70 years. Alam niyo po, ang kingdom ni David and Solomon, after Solomon po ay nahati. Naging divided kingdom. Yung 10 tribes sa Israel, wala po siyang naging matinong hari. Lahat ng hari sa Israel has masama po record. Eventually sila po ay na-exile sa Assyria at doon sila na kumalat. Judah, on the other hand, ay meron namang mga mabubuting hari. No? Like Isaiah, Hezekiah, Jehoshaphat, Josiah, to name a few. But still, nakakasala pa rin sila. This is still, sumuhay pa rin sila sa Diyos. So, in punishment, ang ginawa ng Diyos, dineport sila sa Babylon naman. For how many years?
70. Bakit 70? 70 years for not keeping the sabbatical for 490 years. Kasi po, sabi doon sa law, sabi po sa Mosaic law, dapat every 7 years ipapahinga ang lupa. Ang ginawa ng Juda, hindi nila pinakinggan, they still work the land. Alam niyo kung tutuusin, actually, may practical application po yan para yung panahon dapat ang lupa ay pinapahinga. Bakit? Kasi pag hindi, mauubos ang nutrients. No? Hindi na in the long run, pang parang ganon, hindi na po ito magkakaroon ng magandang, magiging fertile. Yung pong nangyari sa US, 1930 sa Dust Bowl, yung talagang sa bandang Oklahoma, because of hindi nila tinigilan ng lupa hanggang sa nawalan ito ng nutrients. Kaya nagkaroon ng disaster. Yun ang one of the factors kaya nagkaroon ng Great Depression sa US. Yung pong Dust Bowl storm, yung lupa nawalan ng nutrients, naging alikabok na lang. No? So yun po, so ang ginawa ng Israel, ganun, hindi nila pinagpahinga ang lupa. So ang ginawa, for 490 years, divided by 7, ano yun? 70. Kaya 70 years silang inalis sa lupa, dinala sa ibang lugar para mapahinga ang lupa. No? Ngayon, nakalagay dyan, the Exodus, after the Exodus, ito ang pinaka-importanting event. Bakit? No, kasi ito yung ito yung nag-trigger of the Jewish diaspora, which is necessary. Kailangan talaga ang Jews maikalat sa mundo. May purpose ang Lord doon. At the same time, dito rin naglitawan yung mga iba't ibang mga prophets, yung mga nagpahayag ng mga revelations, ng mga preaching. Mostly mga about end times, ha? Most notably is Daniel, yung mga eschatological na writings. Dito during this period, ito naglabasan. And one thing more, ang Lord, kahit sila pinarusahan, may purpose. Yung pong kaiba ng punishment sa unbeliever at sa mga taong pinili niya. Pag ikaw unbeliever, pinarusahan ka, you deserve that. Sa mga believers, you also deserve that. Pero at the same time, may purpose, may patutunguhan, may reason. Merong mangyayari. Merong gustong i-accomplish ang Lord. Very crucial po yun, kasi ito pong itong exile. Kasi yung temple, doon nakatali ang pananampalataya ng mga Jews. Kaya tuloy sila nagkakaroon ng sense, ng wrong sense of relationship. Akala nila, nandun sila sa land, nandun ang temple, save na sila. Nakapokus sila sa temple instead of their relationship with God. Kaya kung sila inalis sa temple, inilayo sila sa land, kung saan ang temple, nangyay sila? Para silang, lost sila. Anong gagawin natin? Paano tayo sasamba? Diba? Kaya ang tanong so wala na sila sa temple, malayo na. Patuloy ba sila makapagsasamba? Paano ang kanilang mga tradisyon? Kasi nalawili sila sa mga procedures, sa mga proseso na hindi nila nakuha yung totoong essence ng worship. No? Pero praise God, nung sila nandoon, nag-raise ang Lord ng mga prophets para sila gabayan. Para sila matuto na it is not really about the place, it is within the heart. In tunay na worship. No? By yung mga turo ng mga prophets. So next slide po, please. Ngayon, tayo po, kamusta na ang ating standing sa Lord? Lumayo na ba tayo sa Lord? Gaya ba ng Juda ay na-exile na ba yung ating relationship? Maring meron sa atin na we failed God through sin. Nakagawa tayo ng kasalanan na parang
whatever it is na parang sa tingin natin talaga hindi na makakabalik. No, ganun. O kaya, you regret it too much na parang wala ka ng ganang kasi nga, parang sa tingin mo, worthless ka na. No? O kaya, pwede rin nag-drip away na tayo kasi because of frustration or disappointment. No? Na-disappoint ka, no? Mga kapatid, no? Kung meron po tayong disappointment, hindi po kasalanan ng Diyos yan. We live in a fallen world. Talagang we are destined talaga na makaranas ng mga failures, disappointment. It is but natural. Pero hindi yun ang lugar na ikaw na mag-fail yung ating relationship sa Lord. Kahit na nakasala tayo, hindi pwedeng hindi tayo patawarin ng Diyos. Kasi kung nagawang patawarin ng Diyos yung pinamabigat at kasalanan ginawa sa Kanya, which is yun? Yung pinatay siya. Bitaw patayin mo Diyos mo, yun ang pinamabigat. Kung yung nagawa niyang patawarin, ano ba ang hindi niya kayang patawarin? Ano ang hindi niya kayang kalimutan para sa'yo, para sa pagmamahal niya sa bawat isa. And pwede namang because of yung ating naranasang success sa mundo, merong tendency na medyo mag-dip away tayo kasi nalasing sa tagumpay, no? Yung mga because of mga success, mga promotions, yung mga comforts na talaga naman pag na-experience mo, na talagang sarap dito sa mundo, no? Pero those are fleeting. Mawala rin yan. Di ba? Pag doon nakapokus ang value mo, it will not last and hindi yan totoong joy ang ating ma-accomplish. Of course, at the moment, you will enjoy it. Pero after that, ano ang katumbas nun? Hindi natin alam, no, na baka yung in-enjoy natin, baka habang ginagawa natin yun, our spiritual life is nagdi-diminish na. So yun nga, marami pong kaparaanan, marami pong dahilan kung bakit po tayo malalayo sa Diyos. But whatever the case is, God is calling us towards a new beginning. Kung ikaw nakasala, anong inopen ng Lord? Restoration. Kung ikaw ay nanghihina, kung ikaw discouraged, despair, kailangan ng energy, kailangan renewal. No? Yung bagong inspiration na magaling sa Lord. No? Yung pag tayo nanghina spiritually talaga, there is no other source but God. Hindi po natin kayang bawiin yun sa tamang pagkain. No, kahit na minom ko ng Red Bull tsaka Gatorade, hindi po tayo hindi po tayo mare-refresh. Kailangan only God can give you a refreshed spirit. At napakalaking bagay po nun. Baka akala kasi they tend to hindi nila binibigyan ito ng ganong halaga. Pero in truth, pag ang espiritu mo is malakas, you are inspired to do things na hindi mo alam na kaya mong gawin no? At doon naman sa mga indifferent, no? Yung mga baliwala lang, sige, mga wala lang, sige, ganun lang, okay lang. It is revival. No? Ang gagawin ng Lord, yung i-stoke niya yung flame in our hearts, i-stoke niya para tayo magkaroon ng panibagong sigla, magkaroon ng panibagong vision, panibagong purpose. No? Sabi mo, Brad, Brother Jun, hindi ako ganun kasi matapat naman nung naglilingkod No, kahit kahit sabihin tapat ka sa Lord at saka you are busy sa ministry, no, pero kailan din ng new beginnings. Naranasan niyo bang ang matraffic? Siyempre, mga Pilipino tayo, bakit hindi, no? Di ba, alam niyo yung pag na-traffic na pag nakaintay sa sasakyan, tapos yung mga sasakyan dito, umusad ng konti, tsaka dito, alam niyo yung piling na parang umatas ka? Actually, hindi ka gumagalaw. Pero ang feeling, pag sila umaandar, parang umatras ka. Ibig sabihin,
Sila umabante, sa'yo walang nangyayari. So when God calls us for a new beginning, lahat po tayo, buong church, walang iiwan. Kasi lahat po tayo sama-sama. No? Hindi pwedeng, if you will remain kung ikaw magkakasya na lang sa ginagawa mo, you will remain stagnant. Walang progress. No? At gusto ng Lord na tayo ay sumulong a new beginning towards more endeavors para ma-expand ang ating influence. Mas maraming magandang bagay ang ating magagawa. Kasi, bakit? Meron tayong relasyon sa Diyos. And if there's a relationship, there is life. Because He is the giver of life. Siya ang buhay. Pag may life, may growth. Pag may growth, may development, may improvement, mayroong new beginnings. Amen? So, know this, tandaan natin, God is the one who initiates. Siya po yung nag-orchestrate ng mga events para makabalik o makapalapit tayo sa Kanya. Hindi niya ito ginagawa dahil magaling tayo. No? Hindi. Hindi niya ito ginagawa dahil dahil malaki ang kanyang puhunan sa atin. No. God does this because He loves us in part, but mostly for His name. Bakit? Nakasalalay ang kanyang pangalan, yung kanyang pagiging faithful. At pag tinawag niya tayo, merong plano, may mangyayari. Huwag niyo pa sabihin na we cannot do anything. Tinawag tayo ng Diyos to do something, to make a difference. And God never makes a mistake. Nung pinili niya ako, hindi siya nagkamali. Although marami pang mga rough edges, pero hindi pa tapos ang Lord. Just remember that God doesn't make mistake when He chose you. No? Just hold on to that. Pagtiwala lang tayo sa Kanya. Ngayon, because kailangan lang talaga, pag tayo, ang Diyos tumawag, kailangan maging attune ka sa Kanya. Kasi baka mamaya tumatawag siya ng hindi ka sensitive you will miss the call. Hindi mo maramdaman yun. It is up to us how we will respond. Kita mo, doon sa ating pong text, ang ginamit niya ay sila Zerubbabel, apo ng hari yun Yan ang descendant of Jesus. Si Zerubbabel, tsaka si Ezra. Later on, si Nehemiah. 3 beses silang nagpunta sa Jerusalem. Yung unang grupo, led by Zerubbabel, yung pangalawa si Ezra, pangatlo si Nehemiah. Itong mga ito, they were all born in captivity. Wala silang experience o wala silang remembrance of Judah, of Jerusalem. Ikaw ba, magkakaroon ka ba ng longing sa isang bayan na hindi mo pa, na walang experience? Ngayon, kayo ba gusto niyo bumalik sa Pilipinas? Ngayon, hindi ba? Hindi. Pero, kita niyo yung mga di ba? Iwan yung lugar na to na bababa ang crime, tapos lahat dipindot, hindi, walang traffic. Pupunta sa lugar na yun na ewan, na marami pang mga oposisyon, marami problema ang haharapin. Are you willing to do that? Hindi, pero parang ganun, just to illustrate yung sitwasyon nila. And yet sila Zerubbabel, itong mga Ezra and the like sila, they responded. Bakit? Because they are sensitive to God's word. Mahirap ang kanilang pupuntahan doon. Diba? Marami sila mga kaaway, marami mga silang i-rebuild. You will leave the comforts of Babylon. Later on, naging Persian, sila naging na-conquer ng Medo-Persia ang Babylon, sila next empire, ang Medo-Persian Empire. Iwan mo yun.
Alam mo standing ng mga Jews doon, during that period, para sila mga PR. Kasi ang mga Persian, ang kanilang religion is Zoroastrianism, whatever. Kasi yung Zoro, kay Zoroan, is walang slaves sa kanila. That means lahat sila nagtatrabaho, sumisweldo. Iiwan mo yun, kung ikaw ay Jew, tapos babalik sa Jerusalem, di ba? Zoroastrianism, yun pala yung religion, Zoroastrianism. It prohibits slavery. No, yun po ang religion ng mga Persians, no, during that time. Actually, nung ang Diyos nanawagan, according to sa Ezra chapter 2, verses 64 and 65, only 42,360 Jews responded. Sila lang ang sumama, sila lang nagpunta doon. Hindi naman siguro ganun lang kakunti ang mga Jews, 42,360. Kasama yung kanilang 7,337 slaves. So may slaves, siguro nakakuha sila loophole para magkaroon ng slaves. No? Kasi dapat talagang walang slaves sa Persian Empire. Pero nagkaroon sila ng loophole para magkaroon sila ng slaves. Pero it will amount to almost 50,000 lang. Hindi naman siguro ganun kakunti ang mga Jews sa Persia anong panahon yun. It means hindi lahat sumama. Sino yung sumama? Yung lang yung lang nag-respond sa panawagan ng Diyos. Ganun din po tayo. The choice is up to us. Whether we will heed God's word. If we will follow God's calling. Pag tumawag naman Diyos, tatanggi mo ba? Di ba, kahit na, pag ang Diyos, alam mo, ang Diyos ang tumawag sa'yo, wala nang pros and cons eh. Di ba? Automatically, ay Diyos yun eh. Bakit kung talagang nagtitiwala sa Diyos, kung talagang meron kang relasyon, pag sinabi ng Diyos na gano'n, wala ka nang titimbangin. Mahirap man, madali, sunod ka na lang. Amen? So, paano po? Ngayon, kung gusto mong bumalik, kung gusto mong magkaroon ng new beginnings, ano mga steps na gagawin? Next slide, please. So, ang unang-una, rebuild the altar. Sabi dun sa Ezra 3, chapter 3, verses 2 to 5. Yan natin. Ayon sa aking mahiwagang laptop. Then Joshua, the son of Josadak, and his brothers, the priests, and Zerubbabel, the son of Shealtiel, and his brothers, rose up and built the altar of the God of Israel to offer burnt offerings on it, as it is written in the law of Moses, the man of God. So they set up the altar on its foundation, because they were terrified of the peoples of the lands, and they offered burnt offerings on it to the Lord, burnt offerings morning and evening. They also celebrated the Feast of Booths, as it is written, and offered the prescribed number of burnt offerings daily, according to the ordinance as each day required. And afterward, there was a continual burnt offering also for the new moons and for all the appointed festivals of the Lord that were consecrated, and from everyone who offered a voluntary offering to the Lord. So, first step, rebuild the altar. Ano yung sabihin nun? Start at the cross. Yun po ang binigay sa atin ng Lord. Because sa cross, everything is refreshed. Kung may kasalanan ka, i-surrender mo. Ano yung altar? Anong purpose ng altar? Altar is where you will put your offerings, your sacrifice. Doon sila nag-aali ng hayop na papatin, di ba? Doon i-burn to offer. And without the shedding of the blood, sabi sa Bible, there is no forgiveness. So ano yung altar na yun? It is at the foot of the cross. Lumapit tayo sa Lord. Ano yung altar natin? Yung ating kahinaan, susuko natin. Everything, ang ating mga kasalanan, all our transgressions, lahat-lahat, offer it to God. And Lord, be done with it. I am here.
nagpapatira pa sa'yo, Lord. Sumusunod sa'yo, offering you true worship. At yung worship na ginawa nila, hindi yung gawa-gawa lang o invento, no? Hindi ito basta, kasi wala silang experience, di ba? They were born in captivity. Ano ginawa nila? They read Scripture according to the Word. Tayo po kung mag-open ng worship, hindi po sa ating standard. Hindi yung mga, kung anong palagay natin na tama. Yung palagay natin, mukhang maganda itong gawin na kaysa sa ano. O kaya, may istabahong gimmick. No, hindi po. No? Let us offer worship as prescribed in the Bible. Maging biblical po tayo. Kasi yung mga iba, ginagawa nila, di ba, yung mga service, ginagawa nilang para maging seeker sensitive. Meron sila binabago para maging, para kagatin sa labas. Seeker sensitive. God is the one who is seeker sensitive. Siya ang nagsisik of the lost. Bakit mo yung mga tao? Ang Diyos ang nagsisik. Siya ang ating i-place sa worship natin. No? Hindi tayo kukuha ng poll. Magbotohan tayo ang ating gagawin. Ano ang ating mga pakulo, ang ating mga gimmick. No, hindi po. Actually, ang mga tao, kaya nagpupunta sa church, kasi ito iba. Kung tayo tutulad sa mundo, ba't ba sila pupunta sa church? Ganun din pala. Ganun din pala makikita sa labas. Bakit ba sila pupunta dito? Let us be different. We dare to be different. But according to God's standard. Render unto God true worship. Paano yun? Let us honor God. Yung extravagant love and extreme submission. We restore the Paul. Gaya po ng kata ni Sister Des kanina. No? Pour my love on you. Diba? I-pour po natin. Ano mo reference nun? Yung si Jesus, di ba, sa house ni Lazarus, si Mary nagbasag ng perfume sa panan at hinugasan, inanoint yung kanyang feet, pinamunos yung kanyang hair. No? Tignan nyo walang binanggit si Mary. Hindi siya nagsalita. It is not based on what we say, kundi yung puso, yung espiritu. When you pour it all out. No, hindi ko sinasabing, wag na tayong kumanta. Sabi ko kasi si Mary, no? Pero it helps. Pero the point is, actually, minsan nahimili tayo ng yung mga kantang, magaganda. Oo, tama. Pero, dapat mas i-focus natin ang worship, not on the song per se, kundi kung paano natin ma-lead ang tao in true worship. Ito ang importante. Yung puso, yung katauhan, yung buong katauhan, yung spirit. True worship. And when we pray, pera naman. No? Di ba? Last time nagturo sa prayer, dapat yung prayer that will honor God. No? Hindi yung pag pupunta tayo lalapit tayo sa Diyos na meron tayong dalang wish list. No? Lord, sana po, kompleto lang po, gano'n yung meron tayong mga request. No, hindi. Nag-pray na ba tayo na when all we do is honor God? Sorry po kung meron na open talk pero sana pag-pray natin, hindi yung gusto natin. Yung gusto ng Lord. Yung gusto ng Lord. Kausapin siya Diba, ayaw niya yung puro, meron ba kayo anak na lalapit lang sa niya pag may kailangan? Ano ba kapakiramdam ng magulang pag gano'n, Na hindi, wala man lang bola, no? Basta, puro hingi, no? Wala bang yung, di ba, yung ating relasyon sa Lord is, bilang ama, gusto niya siyempre, yung mga anak niya will acknowledge him as father, for being a father as truly is, as he truly is. Hindi yung pag-guard nun lang ang dami ng wish list. Mga ito, dapat, hindi ko ito nahingi kahapon. Hihingi ko to. Di ba? No, let us honor God po, no? Sabi nga, sa Lord's Prayer, His kingdom come. His will be done. Kung ano ang gusto niya, hindi yung gusto mo. True worship is when you elevate God at ikaw, sa sobrang babanti mo sa sarili mo, wala ka ng karapatang humingi.
Yun lang, pinatawad ka at ikaw ay ginawang anak, ginawang citizen in heaven. Dapat ka na magpasalamat. Yung mga iba, bonus na yun. Yung mga nagpatayang nagmamalaki pa, pag hindi binigyan ng Lord to, o kaya, may mga prayer na Lord, pag ito ginawa mo, maglilingkod ako sa'yo. Sasamba ako sa'yo. Basta gawin mo ito. No? Hindi lang yun. Magtatights pa ako. May lalaki yung ganon. Si Jacob. If you will read the Old Testament, yung pa ang prayer ni Jacob. No, huwag pa natin tularan yun. Tayo, bilang anak ng Diyos, may relasyon. Give honor that is due to Him. Give worship that is due to Him. No? Next slide po. Madali ko na dahil Next slide po. Ano yung pangalawa? Una, nirebuild ang temple. Pangalawa? Una, nirebuild yung altar. Pangalawa, nirestore ang temple. Rebuild the temple's foundation. Verses 8 to 11 naman. Now, in the second year of their coming to the house of God at Jerusalem, in the second month, Estra 3, verses 8 to 11. Zerubbabel, the son of Shealtiel, Jeshua, and the son of Josadak, and the rest of their brothers and priests and the Levites, and all who came from the captivity to Jerusalem began the work and appointed the Levites who were 20 years old and upward to oversee the work of the house of the Lord. Then Joshua with his sons and brothers stood united with Kadmiel and his sons, the sons of Judah, and the sons of Henadad, with their sons and brothers, the Levites, to oversee the workmen in the temple of God. Ano yung temple? Ang temple po is the place where God dwelled among His people and manifested His glory. Sabi niyo, teka, bakit yun? Kasi sabi mo kanina, hindi na kailangan temple para pag-worship, di ba? Yun nga ang tinuro ng Diyos sa kanila eh. Hindi na sila kailangan ng temple eh. But ngayon, binibigyan ng importansya ang temple. Yung pong mga lingkod ng Lord, hindi na kailangan ng temple because we are the temples of the Holy Spirit. Kaso yung pong mga bagong darating, di ba? Saan sila sasamba? Halika, sama tayo. Saan? Fit sa akin. No? Siyempre, dapat meron sila pagdadalan. Meron silang temple. No? Kaya kailangan meron structure para to gather yung mga taong ma-evangelize mo, yung taong ma-invite mo, and there you will worship God. Ang temple po is the people, ay napupunta ron to offer sacrifice para humingi ng tawad. Hindi siya hingi ng tawad sa'yo. No? Sa temple sila pumunta. Hindi sa object, kundi parang symbolic place na kung saan they could gather and pray to God. It is a place of corporate celebration. So, diba po natin, kailangan po ng may lugar eh. No? Kasi yung nation na restored, no? Restored na sila. Paano sila makapag-offer ng properly? Worship properly kung walang temple. Diba? Alam ko tayo, we can pray kahit saan. Hawat yung mga iba, yung mga bagong born again, yung mga first timer, no? Uli, di ba? Anong significance nito? Be a part in building God's house in the expansion of His kingdom. Yung po mga karaniwang structure, di ba? Pag ginagawa, anong inuuna? Yung balangkas, no, yung main. Tapos, isusunod yung mga kwarto, sa mga gamit. Napansin nyo dito, ang inuna, yung altar. Di ba? Yung altar muna. At saka yung sumunod na lang yung temple. Di ba? Kakaiba. Bakit? Bago nyo muna ang sarili mo, bago magmisa sa iba. Yung temple tayo, yung altar sa atin, we must first sort out all our differences with God. Kailangan maging maayos muna at nang sa ganun, mapag-minister ka. Yun pang sidig ng temple. It is a place of worship para magamit tayo, para tayo makapaglingkod. Kasi kung di ka ayos sa Diyos,
Ano ang itatransfer mo sa tao? Ano ituturo mo sa kanila? Kung puro ka hangin, ano effect sa tao? No? Hindi yung masamang amoy, di ba? Ganun, no? Kung wala kang kinain, ano papakain mo? Yung altar first sa atin, and then yung temple, how we minister to others. No? At bukod doon, ano ang narapat? Yung willingness to invest in the work of God. Kasi, transform ka na ready ka na maglingkod. So, ang manifestation nun, through our lives, through our service, be it time, money, resources. Maging kabahagi tayo. Kaya yung mga wala pang ministry, mag-join na kayo sa ministry. Magpagamit tayo sa Lord. No? Although we are not being saved by works, pero yung works natin is evidence of our salvation. Diba? Nag-work tayo, hindi tayo nag-work para ma-save. We work because we are saved. Gusto natin maging kabahagi ng Lord sa kanyang for the expansion of His kingdom. Ngayon po, bilang conclusion. Yes, conclusion na. Conclusion na po. Yan na, wala pang ano. Hindi na natin yung saralo Kahit buti lang, meron doon. Nakikita ko kung ilang minutes pa. Okay, conclusion natin. Kahit anong yugto ng buhay, dramatic, kahit anong yugto, kahit in every chapter, no, palaging nandyan ang Diyos. God is kahit ano pang sitwasyon, kahit anong condition, hindi tayo pare-pare ng kalagayan. Pero sa bawat isa, God has His own personal way of ministering to us, and God is always sufficient. Hindi pa siya nagkukulang. Now, in God's new beginnings, na pinapa-experience niya sa atin, is kinakailangan mangyari. Whether kahit na tumatanggi tayo, pag tayo ay komportable na sa isang lugar, no. God will cause us to go in order to expand our territory. No? Kailangan para makamove forward tayo and experience mga better things. Di ba, ang Lord kasi pag gumawa ng pagbabago, hindi para isadyo ka o para pahirapan. Hindi. Kasi gusto niya for us to experience new things, to experience victory. No? Para lumawak ang ating influence. Mas marami pa tayong magawa para sa kingdom. And lastly, no, ang Judah, like Judah, tayo po ay, we are all exiles. Judah was exiled in Babylon for 70 years. Tayo rin po. We have been exiled in this world. Bakit? Because of sin. No? We are sojourners here. No? Hindi po ito ang ating permanent na paglalagyan. Like Judah na sila ay mga exile, tayo exile sa mundong ito. Hindi po ang ating permanent. And this is, I want to quote Jeremiah on this. Jeremiah 29, verses 4 to 14, ang haba nito. Kaya na lang. No? Ang gusto ng Lord, habang ito sinabi ito sa Babylon, pero sabihin ko rin na pwedeng apply sa atin. Ang gusto ng Lord, while we are here in exile, make the most of it. Hindi kasalanan ng mag-enjoy ng buhay. Kaya nga ginawa ng Lord for us to enjoy it. Magpamilya tayo, magtrabaho, magpayaman kung kaya. Enjoy the comforts of life. But never lose focus of yung ating destination. Yung ating totoong tahanan. No? Kasi pag tayo nagpatali sa mundo, may stuck tayo ito, hindi tayo abante. Gusto ng Lord, while we are here in our Babylon, dito sa mundo, go for it. Sige, succeed in your plans. But at the same time, gumawa tayo ng mga bagay na magde-develop sa atin. How? Continuing rebuilding the altar and serving in the temple because
This is where we are being prepared. This is where we are being refined. Nihahanda tayo sa ating pagbalik sa ating totoong tahanan. Again, ulitin ko magpayaman tayo, sige, magsucceed tayo. But, at ito ang tamang application nito, I know the plans I have for you, says the Lord. Hindi, this does not repair kung tayo ating mga nabigong pangarap, ating mga gustong mangyari sa ating Babylon. What God is referring to is yung plans niya, hindi of this world, kundi yung next world. Yun po ang tamang application. I saying this kasi para hindi po ma-misinterpret ng karamihan na pag sinabing ito yung verse na to, God is referring to yung mga pangarap mo sa buhay. No. Ang pangarap niya para sa atin. I-prepare tayo for our new home, our permanent home, which is in heaven. Let us pray po. Lord, salamat po, Panginoon, for this moment, Panginoon. Thank you, Lord God, for using this, Panginoon, to teach your word, Lord. Na mababad po kami, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong mga katuruan. Thank you again, Lord God, for the privilege na ginamit mo ang iyong word to be a spokesman, Lord God. At Lord, this January, Panginoon, galing sabay, Lord God, sa bagong taon, sapagkat ang bagong taon, we pray, Lord God, na turuan mo kami to weigh, Panginoon, yung aming mga priorities, Lord God, to always be reminded to build our altar, Lord God, na palagi pong lumapit sa iyo, because it is there where we could find forgiveness, strength, refreshing. At Lord, loobin ng Panginoon na i-guide mo kami, Lord God, sa aming mga gagawin upang mapaglingkod po kami, Lord God, sa aming mga ministries na kung saan nyo kami itinalaga, Panginoon. Magamit na, Lord God, yung po mga talento, yung po mga galing, Lord God, yung mga abilities na kayo na nagbigay sa amin, Lord God, so that in turn, Lord God, others will be blessed as well, Panginoon, and will be converted to you, Panginoon. Sa amin po mga kasalanan, Panginoon, patawarin niyo kami, Lord God, kung may panagkamali sa mga nakaraan, Lord God. Instill in us, Lord God, that desire to always follow you, Lord God. Bigyan niyo po kami ng awareness, Lord God, na palagi po namin kayo kasama, Panginoon. And let us not be satisfied, Panginoon, kung meron po kami nagagawa, Lord God, para po sa inyong kaharian, Lord God. Let us not stop on that, Lord God. Cause, Lord God, to reach out for more, Panginoon, to aspire for more, Panginoon. At sa aming gagawin, Panginoon, lagi, Lord God, samahan niyo kayo, Panginoon, that we will not misrepresent you, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na sa kaya paglapit sa iyo, Lord God, we would render unto you true worship na karapat-dapat sa Diyos, Hari at Panginoon namin, Lord. Ayun, Panginoon, sa lahat namin gagawin, Lord God, we will be motivated, Lord, by what you want and not by what we want, Panginoon. Pag amin po ito, Lord God, ng aming kahinaan, Lord God, ng aming estado sa inyo, Lord God, at before you, Lord God, we are nothing, Panginoon. And Lord, we only rely on your grace and mercy, Panginoon. Sana ito, Panginoon, we offer to you, Lord God, endless praise, Lord God, endless worship, Panginoon, na narapat lang sa iyo, Panginoon. Aming tunay na Diyos, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, karangalan, salamat, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. You're more than every dream.
stand. Now that I'm yours and you are mine, our love is the secret that I find. I'll spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Yes, hallelujah. Give us, oh God. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give us Jesus. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. You are my one Yes, Lord, thing. hallelujah. You are my one. You are my one thing, oh God. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Panginoon. You are my one Hallelujah, thing. Jesus. Hallelujah. You are our one thing, oh God. Hallelujah. You Oh, you are our one thing, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, you are my one thing. Oh, yes, You Jesus. are my one thing. You are my one thing. You are my one thing. You are my one thing. Oh, you are our one thing, oh God. Hallelujah. You are our one thing. You are my one thing. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. You are our one thing, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Muli, Panginoon, ay kami po ay muli mong pinaalalahanan, oh God. Sa panibagong taon, Panginoon, as you restore everyone, oh God, as you restore our lives, Lord, as you restore our family, our church, Lord God. Panginoon, sa lahat po ng aming pong mga pinanalangin, oh God, sa bagong taon, Panginoon. Lord, binibigyan mo po ito ng bagong pag-asa, oh God. Lord, if there is life, there is growth, and if there is growth, there is development, oh God. And this is the start of a new beginning, Lord God, in the name of Jesus. Panginoon, marami pong salamat, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Sa muli, Panginoon, ay pagrinig po namin, Panginoon, na we have new hope, oh God. We have our new beginning, Lord God. This new year, Lord God, this first month of the year, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay binigyan mo po ng bagong pag-asa, oh God. Lord, sa mga kapatid ko po, oh God, na yung pong bagong taon ay hindi po naging maganda. Panginoon, alam po namin, sila po, oh Diyos, sa pagkarinig po nila ng ganito pong katuruan, Lord,
you will ignite their heart, O God, na meron pong pag-asa, meron pong start of a new beginning, Lord God, in their lives, Lord. Hallelujah, hallelujah. And Panginoon, katulad nga po ng aming narinig, Panginoon, we will rebuild the altar, O God. Hallelujah. And Lord, alam po namin that you will restore everything unto us, O God. Ano man po yung hindi po namin nagawa dati nung pong nakaraang taon, ano man po yung mga bagay na naiwan po namin, O God. Lord, you will restore everything, O God. Ano man po yung kinuha ng kaaway, ito man po ay yung kagalingan, ito man po ay physical na nakalakasan, ito man po ay mga finances, ito man po ay mga yung emotions na amin pong naramdaman, Panginoon, ito man po ay mga depression amin pong naramdaman nung nakaraang taon. Father God, you will restore everything now, O God. You will restore and you will rebuild, O God, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, O God, in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Lord, Panginoon. Hallelujah. And Lord, hayaan nyo nga lang po na kayo po yung aming pagtuunan ng aming pong pagsamba, O Diyos. Kayo po yung pagtuunan, Panginoon, ng aming pong paglilingkod, O God. Oh, in the name of Jesus, as we serve you, O God, as we restore, Panginoon, yung pong aming mga buhay, O God, as you restore, Panginoon, may gagawin din po kami, O God. We will restore our prayers, Lord God. We will restore our reading of the Bible, Lord. We will restore, Panginoon, yung pong pagpapahayag ng iyong pong salita, Panginoon. Yung pong pagpapahayag po ng iyong pong pagmamahal sa mga tao, O Diyos, na hindi pa nakakakilala sa inyo, God. Hallelujah, hallelujah. We will evangelize, Lord God. Hallelujah. And we will see, O God, that you will, Panginoon, magdadala ka pa po ng mga bago pong kababayan namin dito, mga bago, Panginoon, na mga kaibigan, O God, na kusan, O Diyos, sa amin pong pagsishare ng iyong pong salita, O Diyos. Hallelujah. Sila po, Panginoon, ay makalalapit din sa inyo, O God. Makasasamba din po, Panginoon, ang totohanan, Lord God. Hallelujah, hallelujah. And Father God, sa amin pong mga pamilya, Lord God, if there's any, Panginoon, sa amin pong mga pamilya na hindi pa po nakakakilala sa inyo at nakakalapit, Lord, for this 2024, Panginoon, hayaan nyo nga lang pong sila po, O Diyos, ay totohanan, Panginoon, na makalapit sa inyo, totohanan, Panginoon, na makakilala po sa inyo, O God, in the name of Jesus. Lalo na po, Panginoon, yung mga kapatid po namin, Lord, na sila po ay nanlamig, sila po, Panginoon, ay sa mga circumstances po ng kanila pong mga buhay, sila po, O Diyos, ay nawala sa inyo pong pagmamahal, Lord God. Father God, maibalik po sila, O God. Restore them, Lord God. Hallelujah. Restore them, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Maibalik po sila, O Diyos, sa iyo pong harapan, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Oh, salamat po, O Diyos. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Lord.
pray for our ministry, oh God, the Jesus Reigns Ministry Singapore, Lord God. Hallelujah. Restore everything, oh God. Revive everything, oh God. Minsan pa, Panginoon, kami po ay kung katagpuin, Lord God. Hallelujah. Yung mga bagay, oh Diyos, na yung pong mga vision, oh God, ng aming pong mga pastor, Panginoon. Hayaan niyo po ang bawat isa, oh Diyos, ay makiayon, Lord God, sa vision na yon ng aming pong pastor, oh God. Hallelujah. And Lord, we know, God, that you will restore everything unto us, oh God, unto our ministry, Lord God, in the name of Jesus. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord God, sa aming po mga manggagawa, Panginoon. Sa aming po mga workers and leaders, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. You will give us, oh God, the encouragement, Lord God, the strength, Lord God, to go, oh God, and to serve you, Lord God. Lord, yung pong dedication po ng bawat isa, yung commitment po ng bawat isa, Panginoon. Panginoon, ito po'y i-restore mo, oh God, in Jesus' name. And Father God, sa mga itataas niyo pa po, Panginoon, ng mga leaders, Lord, sa mga bago po namin, Panginoon, na mga miyembro, oh God, na kung saan po, oh Diyos, sila po ay gusto din po nilang maglingkod po sa inyo, oh God. Panginoon, alam po namin that you will give them, oh Lord, the spirit of service, Lord God, in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Marami nga pong salamat. And Lord, we expect new things, Lord God, in this ministry, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. And Father God, alam po namin, Panginoon, marami ka pa pong bagay na ipagkakaloob po sa ministeryo na ito, O Diyos. Kami nga lang po ay sumunod, Panginoon. Kami nga lang po, Panginoon, ay umayon, O God, sa mga bagay na ipinapagawa mo po sa bawat isa po sa amin, O. Marami pong salamat, marami pong salamat. Father God, this night, O God, salamat po sa new beginning. Salamat po, Panginoon, sa buhay at salamat po, Panginoon, sa bagong pag-asa, Lord. Marami pong salamat. Hallelujah. We give you the praises, O God. Hallelujah. We give you the honor, Lord God. Hallelujah. And Father God, dismiss us, O God, in your love, Lord, in Jesus' name. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin, Lord God. Hallelujah. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po. Salamat po sa nakisang muli sa ating pong tarrying night. And tomorrow, ini-invite po namin uli kayo na umattend at makisa sa ating pong ika-12 day. 11th day po ng ating pong tarrying. Good night po sa ating lahat. Salamat.